Shocking news! Ito talaga, shocking news talaga. May balita sa Congress na lumabas na etong si Marcos Jr. daw ay malapit nang mamatay dahil sa malubhang sakit dahil sa cancer. Nako. Mamaya ako papakita ko to sa inyo mga banateros, mga kabiyaya, at ang importante dito ay ma-share nyo itong video na to para malaman pa po ng iba pa nating mga kababayan. Dahil napaka-importante po nito. Nako, kung mamaya ikukwento ko sa inyo. So syempre, bago ang lahat, hindi ko nadala ang ipopromote ko sana na pabango. Hindi. Ito muna tayo. Una-una po sa lahat ay maraming salamat sa nagregalo nitong relo na to. Hindi ko na po babanggitin kung sino ang pangalan niya, pero ako po ay lubos pong nagpapasalamat dahil first time po akong naregaluhan ng ganitong relo. No? Mamahalin. Hindi wala ho yun sa presyo. Sabi ko nga, hindi sukatan ng presyo. Hindi kung mahal maon mura itong relo na to. Ang ano po ay sobra akong natuwa at talagang tumagos sa aking tagapusuan. Sa aking puso na nagpapasalamat po ako sa nagbigay nito dahil first time po na may nagregalo sa akin ng relo at first time ko din pong nagsuot ng relo. Salamat, maraming salamat po sa blessing na ipinagkakaloob nyo sa akin at maraming salamat sa tiwalang ibinibigay nyo sa buong Banateros Brothers. Iyon. Ganda oh. Panis! Ay. So yun na nga, may nakalap tayong balita na etong Congress ay alam na daw ng buong Congress na etong si Marcos Jr. ay talagang lumalala na ang sakit niya dahil sa cancer. Ano bang cancer ito, no? At ang masakit dito, pilit na pinagtatakpan ito dahil ayaw nila, no? Ayaw nilang lumabas, ayaw nilang mabulgar. Ito dahil baka ito pa daw ang pagsimula ng pagkakaisa ng taong bayan para patalisikin si Marcos Jr. Para daw hindi lang mapalitan ni VP Sara Duterte. Sadyang sobrang lala na daw po talaga ng kalagayan ni President Bongbong Marcos. Hindi ko lang alam kung gaano po ito katotoo, pero mamaya hihimayin natin yan at ipapakita ko sa inyo. Wala pong prank, hindi po ito prank. Ito po ay balita galing sa Congress. Oo. At mamaya i-reveal ho natin yan. Pero grabe din, ang nakakagago dito, pinipilit na lang daw ni Marcos Jr. na matapos yung kanyang termino para lang kasi nga kapag ngayon hindi na rin daw naman din talaga nakaya. Hindi naman talaga din daw kaya ni Marcos Jr. na sa kadahilanan sa kanyang sakit na cancer, pinipilit niya na nga lang dahil ayaw nilang maupo si Vice President Sara Duterte bilang presidente ng Pilipinas. Alam naman natin na kapag nawala or bumaba sa pwesto, nawala or namatay, may nangyari sa presidente, ang papalit ay vice presidente. At ang masakit pa dito, kapag sa oras na mawala si Marcos Jr., may isang tao na ipapalit. So sino yan? Mamaya sasabihin ko yan sa inyo. Pero dito muna tayo, syempre. Paki-follow na rin po ang aking Facebook page at ang aking TikTok account na J. Guevara at ang aking Facebook page na JG Banateros. May bago tayong Facebook yung JG Banateros at TikTok account. May TikTok, dalawa po ang TikTok account ko. May JG Banateros din na TikTok account. Para sa lakab, ha? Dahil dyan mapunta muna tayo dito, no? Bago tayo mapunta dun sa mismong main topic natin, dito muna tayo. Katulad lamang ho nito. Sabi ni Remulla, alam mo yung pera na nakaw, hindi mo pwedeng ipakain sa anak mo. Yan. Ang karma lalabas sa mga anak mo. Totoo ba yan? Papaniwalaan ba natin pinagsasabi ng mga Remulla?
Huwag ipakain sa mga anak. Eh paano yung mga kongresista na halos sunod sa luyo tuloy. Sunod sa luho yung kanilang mga anak dahil sa mga pera na ninanakaw nila galing sa kaban ng bayan. Eh paano naman yung mga yun? Huwag mong sabihin, John Vic Remulla, na pinaparinggan mo sila. Ha? Huwag mo sabihin pinaparinggan mo sila. At huwag mo rin sabihin na parang pinaparinggan mo ata si Martin Romualdez at sila Marcos Jr. Ha? Alam mo naman ngayon na ang tinuturong mastermind sa flood control sa mga nangyayaring nakawan ngayon, pati ang pagkabaon sa utang ng Pilipinas at pati ang krisis na nangyayari sa Pilipinas ay ang nasa likod ay ang mga Marcos. Andiyan si Sandro Marcos, Lisa Araneta Marcos, Marcos Jr. at si Martin Romualdez. So pinaparinggan mo ba sila? Talo-talo na ba kayo ngayon? Iba din Nagkakatalo-talo na pala ang mga walang iya. Iba rin ng karakas nyo Kayo nagsusungagan na. O baka sadyang totoo lang yung balita na may malapit nang mamatay kaya parang bumabaliktad na kayo. Aba, maganda yan. Naabangan natin yan Okay? Dito tayo sa kabila. Eto. Nag-iingat kami ginagamit ng administrasyon ng lahat ng sangay ng gobyerno upang supilin ang katotohanan sa pamamagitan ng pagdiskredito. Pagdiskredito sa 18 sundalo. Grabe, no? Hindi talaga naman. Di ba? Katulad nga niyan. Hindi nila kayang palagan yung mga ibinubulgar ng Seminay, ni Pastor Apollo Kibuloy, ni Pangulong Duterte. Anong ginawa sa mga yon, di ba? Si Pastor pilit na ginawan ng kaso, di ba? Pilit na ginawan ng kaso, ginawan ng kung ano-anong kaso, ano-anong pambibintang, binastos ang loob ng kingdom, ng isang banal na lugar, di ba? Sinaktan yung mga miyembro ng isang relihiyon, tinapunan ng sandamakmak na pulis, pero yung kay Atong Ang tsaka kay Saldico hindi nila magawa-gawa yan. 'Di ba? So ganun din ginawa kay Pangulong Duterte. Kay Pangulong Duterte, parang ang sarap mangulangot, no? Uy. Parang ang sarap mangulangot. Parang ang sarap laging gumanon sa mukha mo pag may relo ka palang ganito. Ay. Ako. Di ba? Anong ginawa kay Pangulong Duterte? Inilabas yung sa Bicam. Hindi nila kayang lusutan. Puta na, kinidnap si Pangulong Duterte. Dinala sa dahig. Kaninong pera ang ginastos? Pera nating lahat. Ang lapit, di ba? Kaya totoo itong sinasabi ni Attorney Baligod na ginagamit lahat ng sangay ng gobyerno para gipitin sila at yung 8 Marines. So, dito naman tayo. Oo. Sabi ni Atty. Rowena Guanzon, the peso is weak because BBM is high. Gago talaga dito Ang lakas ng tama mo, Atty. Rowena Guanzon. Ang lakas din ng tama nito ni Atty. Rowena Guanzon. Peso is weak because BBM is high. Lagi lang lutang, no, attorney, no? Biruin mo, sabihin niya ba naman, nakaawa po ako sa mga teacher natin. Kasi tule-tulelada pong pansit ang niluluto nila. Ayop na yan, no? Meron pa siyang isang interview na pa-expired na po, kaya pinamigay na natin. Tayo na kung kailan pa-expired na yun, pamimigay mo. Tayo na, grabe tingin sa atin ni Marcos Jr. No? Para tayo mga daga Oo, para tayo mga daga na kapag binato mo yung kahit panisman niya no
O ano, kung marumi man yan, no, saan galing yung pagkain na yan, kakainin natin. O kasi ganyan kababaw ang tingin niya sa atin. Para tayong daga. O alam naman na ng mga Pilipino na ang peso ay mababa pero si BBM ay mataas. Ay, hindi pala weak. Mahina. Mahina ang peso because the BBM ay high. Ay, ito si Atty. Rowena Guanzo na puta. Dito tayo. Tumataginting na 130 million pabalato lang ni Saldico kay ex DPWH ESEC Bernardo. Grabe. Biruin mo yun, 130 million pang balato lang. Ganyang kalupit. Tapos ang malupit pa dito, yung itinuro ni Bernardo na si former Senator Bong Revilla nakakulong. Pero si Bernardo malaya. Ang galing. Diba? Tapos ang nakakaduda pa nun, paano magnanakaw si former Senator Bong Revilla sa Bulacan, tiga Cavite. Diba? Tapos yung mga inilahad, diba? Ito pa malapit. Sinasabi nila na si Saldico ang mastermind ng nakawan. Diba? Yun yung pinapamukha nila sa atin ngayon. Pero bakit tayo paniwalaan yung mga itinuturo ni Saldico na dawit dito sa nakawan na to? Isa rin dun si Bernardo, diba? Andun na rin kasama rin si Lisa, si Sandro, si Romualdez, si Marcos Jr. Pero ba't hindi sinasali? Doon, yung nakakapagtaka. Na buti na lang hindi tayo pinanganak kahapon at hindi tayo tanga-tanga na para maniwala na lang sa kanila. Gano'n Kaya kaya yung mga sabi-sabi niyo na, lalo na yung mga binubunyag ni Bernardo, ni Alcantara, putang ina. Sabi ko sa inyo, yung iba diyan kasinungalingan. At obvious naman talaga na inililis nila yung issue. Diba? Papunta lagi sa mga Duterte. Uy, sarap talaga. Ang sarap talaga gumano, no? Yan, ang sarap iganon yung braso mo. No? Ano kaya feeling ng naka-RM? Ay, sorry. RM! Okay na sa akin, Rolex. Ay, sorry. Uy, ito na. Ingatan ko to. Ganito pala feeling pag may relo ka na. No? First time ko lang kasi nagka-relo kaya medyo ignorante. Pasensya na. At ang masakit pa dito, no? Ang daming kinita ni Bernardo sa pera natin. Pero, putangin na, hindi to makukulong. Diba? Yun yung masakit hindi siya makukulong. May special treatment pa siya. Ang lupit ng Senado natin. Kakaiba. Ito naman yung tuta ni Marcos Jr. Ano sabi nito? Ang hiling lang natin ay pang-unawa at pagtitiwala sa mga desisyon ng gobyerno na binabalance ang pagtulong sa mga mananakay at sa mga transportation sector. O yan sabi ni Auntie Claire, hinihiling daw na pang-unawa at pagtitiwala. Una-una, Auntie Claire, hindi mo masisisi ang taong bayan kung wala ng tiwala kay Marcos Jr. or wala ng tiwala sa gobyerno. Pangalawa, matagal namin kayong inunawa. Putang ina, magtatatlong taon na nga Magtatatlong taon na nga, wala pa rin kayong ginagawa. Biruin mo yun, sobrang haba ng pangunawa namin. Ni hanggang ngayon na hindi nga namin kayo nilulusob dyan sa Malacanang Kasi kung maiksi lang pangunawa namin, nilusob na namin kayo dyan. Tinunog na namin yung Malacanang na yan dahil puro demonyo ang nakatira dyan. Ang mga nandyan. Diba? Kaya tawag dito
Yung mga ganyan salita, pagtitiwala, pag-uunawa, 3 taon kaming numuunawa sa inyo hanggang ngayon. Yung tiwala sa una, oo, nagtiwala kami pero sinira nyo, mga hayop kayo. Tigilan nyo kami. Ang ganyang salitaan nyo, dilawan na dilawan ng datingan. Hindi, sa totoo lang, yung mga ganitong salita, dilawan to eh. Oo. Mga ganitong bagsakan ng yung mga salitaan ng mga dilawan yan eh. Okay, nagnanawa na ako sa mga lumayas ka na dyan. O, dito tayo. O, ito. Tahasang sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na si Vice President Sara Duterte ang gumagawa ng mga paraan o raid bait para magalit ang mga tao kay Pangulong Marcos Jr. Tangina mo ka. Ano tingin nyo sa amin? Uto-uto? Kagaya ng mga loyalistang tanga? Ay, ganun tingin nyo sa amin? O sige, sabihin na natin na yung sinabi mo ay totoo. So kapag sinabi ni Bibi Sara na ganito, maniniwala na agad kami. Ganun ba yon? Putay na hindi si Bibi Sara ang nagpasimula ng galit ng mga Pilipino kay Marcos Jr. Pero putang ina, buti inamin mo na talagang galit na ang taong bayan kay Marcos Jr. Unang-una, ang lala ng history ng mga Marcos. Basura, dugyot, baboy, demonyo, hayop. Lahat na nasa kanila. Ganyan ang tingin ng mga Pilipino sa kanila. Sino may gawa niyan? Mga dilawan. Mga makakaliwa. Yan ang palaging tinutumbok nila sa atin noon pa. Kahit sa magulang natin, sa lola natin, ganyan ang mga sinasabi nila. Mapatungkol sa mga Marcos. Ngayon, isang bagay na pinagbigyan ulit kayo, pinagkatiwalaan kayo ng mga Pilipino, tapos sinayang nyo. Tapos ngayon magtuturo kayo na si VP Sara ang naghihikayat sa taong bayan para magalit kay Marcos Jr. Putang ina, sino hindi matutuwa na nangako ka ng 20 pesos per kilo na bigas na hindi mo naman napatupad? Gago ka ba? Diba? Sinong matutuwa na yung mga tira-tirang karne ipapakain mo sa mga Pilipino? Sinong matutuwa na yung tatay mong matagal ng patay, nakakausap mo pa? At sinong natutuwa na na normal lang ang pagtaas ng gasolina ngayon? At sinong matutuwa na wala naman nangyayaring proyekto dito sa bansang Pilipinas, pero patuloy pa rin yung pagtaas ng utang ng bansang Pilipinas? Asan yung proyekto? Kailangan ng mga OFW ngayon ng tulong sa Iran. Wala kayong ginagawa. Buti pa yung, hindi ako nagkakamali, buti pa yung Macau may nagawa. Pilipinas, wala. Butangin lang yan. Kaya tigilan nyo kami sa mga ganyan nyo. Alam mo, Auntie Claire, eto, nananawagan ako kay Vice President Sara Duterte. VP Sara, gusto namin at gusto ng mga Pilipino na sa oras na maging presidente ka, pwede ipakulong mo si Auntie Claire. Pwede ba? Pwede bang ipakulong niyo si Auntie Claire? Pustahan tayo pagtapos ng termino ni Marcos Jr. Or kung mawala man si Marcos Jr. bilang presidente ng Pilipinas, pustahan tayo. Ang katwiran ni Auntie Claire, trabaho lang. Or inutos lang sa kanya to. Kapal na mukha no? Kung anong kapal na mukha ng amo mo, ganun kakapal ang mukha mo. Ginawa kami uto-uto. Sunod-sunuran kami na porket kung ano yung sabi ni Bibi Sara, yun din yung sa amin. Gaga ka ba? Pangit ka na nga, gaga ka pa. Okay? Dito tayo. Eto. Ang Tingog Party List, walang distrito. Bakit may 5 billion?
Bakit may 5 billion insertion sila ng 2025? Saan at paano ginamit? Tingog party list, di ba? Ano to? Ito yung kay Martin Romualdez, di ba? Kasama yang si ano? Sinasabi nila kamukha ko daw yung putang inang yan. So ngayon, porket pares kami mataba, magkamukha na kami. Kahit paano naman, mas di hamak na lamang ako ng 3 ligo dyan. Puta na, congressman pa yan. Paano kapag kasing hirap ko yan, di mas pangit yan. Pero di doon tayo sa issue. Yan nga yung pinagtataka ng mga Pilipino. Na bakit yung ibang mga congressman, yung ibang mga politiko, wala namang mga distrito, pero may mga insertion. O katulad na lang ni Risa Ontiveros, di ba? Kung di ako nagkakamali, 11, magkano yun? Nakalimutan ko, i-comment nyo na lang dyan kung ilang bilyon yun. Basta nasa bilyon yung insertion ni Risa Ontiveros. Bakit wala namang tas yung, kung bibisitahin mo naman kung saan siya nakalugar, puta na ang dami ng mga ghost project. Hype na yan. So doon, nakakapagtaka, di ba? Hype na yan. Sarap talagang kamutin yung ilong ko. Tana 5 billion, no? Tapos wala kang distrito. Galing. Ano to? 2.96 million Pilipino ang walang trabaho. 5.8% as of January 2026. Grabe, no? Wala tayong asahan kasi. Sa totoo lang, wala tayong talaga asahan eh. Trabaho, kabuhayan, hanap buhay. Putang na yung naghahanap buhay nga dyan. Ito, sorry, alam ko may mali po doon na magtinda ka na nakakaharang ka na sa humaharang ka na sa mga daanan. Pero minsan sobra na di ba? Ang dami natin napapanood ng mga tao na kung hulihin parang alam mo yung parang droga yung hawak nila eh. Samantalang nagtitinda lang naman yung mga Pilipino dun sa gilid. May punto rin sila na kapag nagtinda sila na may pwesto, magbabayad pa sila ng pwesto. Tayo na ngayon, halimbawa ako magtitinda ako ng gulay. Hahanap ako ng pwesto. Magkano yung pwesto? 7,000 pinakamababa per month. Yung puhunan ko aabot lamang ng nasa 10,000. Yung kita ko aabot lamang ng wala pang 1,000 sa isang araw. Mabubulukan pa ako. Pagkain ko pa, upa ko pa. Baon pa ng mga anak ko. Wala, nga. Tanginang yan. Tanginang. Wala na tayo aasahan talaga dito. Ang aasahan na lang natin, sana talaga ay mategi na. Yan na lang, mategi na lang talaga siya. Wala na tayo aasahan dyan. Uy, speaking of mategi, buhay pa pala to. Kung kayo ay nakikinig galing-galingan nyo naman para kung totoo, kayo harapan tayo para hindi duwag ang tawag sa inyo. Sino hinahamon mo, Father? Malibog na, tapang pa. Iba ka rin ha. Double purpose ha. Malibog na, hindi pala, triple. Kawatan na, malibog pa. Ano pa? Matapang na. Malamang mga DDS tong pinaparinggan. Tsaka, Father, ayaw namin lumapit sa'yo. Baka higupin mo kami. Ayaw namin humarap sa'yo, Father. Oo. Sabi nga ng 18 Marines, kasama ka sa mga nakinabang sa mali-malitang pera. So kung isa ka sa mga nakinabang sa mali-malitang pera, ano pa bang magandang lalabas dyan sa bunganga mo? Walang lalabas na maganda dyan sa bunganga mo. Lahat yan kabaliktaran. Bakit? Natapalan ka ng pera. Diba?
Ito mo pa. Ito pa isa Tiangco nilaglag si Asidre. Kahit party list lang, tingog nagkamkam ng 5.9 billion budget insertion. Tangina, sana Tangina, walang budget pero may insertion. Ako nakahanap nun. Walang budget, walang distrito. Na kahit party list lang pero may Tsaka puta na, nahiya pa kayo. Hindi nyo pa ginawang 6 billion. Nagbutal pa talaga kayo Puta na, ganyan kalupit ang nangyayari sa bansa natin, no? Grabe. Puta na, tibiro mo 5.9 billion. Oy, sa bumoto, sa mga nasasakupan or nitong tingog party list. Nga pala, wala nga palang nasasakupan. Putangin na naman kasi, bakit kasi may party list na wala namang nasasakupan naman pala yung hype niya? So, ibig sabihin wala naman palang kwenta yan. Bakit ayaw nyo pang tanggalin? BP Sara, pag naging presidente ka, tanggalin mo nga yung mga party list. Wala namang kwenta yan Sorry sa mga masasaktan, pero puta na, dagdag pasahod lang sa atin yan. Wala namang kwenta, wala namang bilang yung hype na yan. Diba? Tignan nyo. Isa, lang to, yung party list sa panahon ngayon, hindi ko naman nilalahat. Stepping stone lang yan ng mga kawatan. English yun English yun. Stepping stone. Alapit, diba? Puta na, ginagawang lang yan tulay lang ng mga kawatan yan para makapagnakaw sila. Totoo. Tignan mo. Ito, hindi ba totoo? Ito na, lumabas na. Pero, Tiangco, hindi ka namin, yung mga dakdak mo, akala mo, kami? Alam namin na protector mo, isa ka rin sa protector ni Marcos Jr., Don't worry. Kilatis ka namin. Okay? Ito pang balita. Henry Alcantara at Sally Santos tinanggal na sa listahan ng mga akusado sa malversation at graft case. Tayo na, bakit? Dapat isa yan sa mga makulong. Ang galing, no? Grabe. Talagang minoprotektahan nila para bukas sa makalawa may ilalabas tong si Alcantara at si Sally Santos. Duterte yan. Wala, hindi na bago kasi sa atin to no? Hindi na bago sa atin tong mga ganitong mga ganitong gawain nila. Gas-gas na. Sabi ng mga matatanda, lumang tugtugin. Diba? Lupit, no? Ginawang witness yung mga kawatan ba? Ito pa, AFP Colonel, walang koneksyon si Madriaga sa security unit. Isa pa to, di ba? Na talagang malamang sa malamang alam mo si Madriaga, may offer to malamang dito May offer na lalaya ka. Papalayain kita, Pero ganito gagawin mo. Eto pa pera, ito panindigan mo na yan yung mga sinabi mo, eto pera. Nag-aantay ka na lang ng paglaya mo, bubuelo na lang tayo. Ilaglag mo lang si BP Sara, Ganun, sabi ko nga sa'yo, makapagpa-picture lang kay BP Sara ngayon. Halimbawa, isang pusher, isang kriminal, nagpa-picture lang kay BP Sara. Sasabihin nila, connection na agad, nakakonect na agad kay BP Sara. Ang galing. Diba? Ganun kalupit sila. Ganun kalulupit yung mga yan. Katulad ni Madriaga, nagpa-picture lang. Kakilala pala ng kaibigan ni Madriaga, si BP Sara. Puta na, kasali daw sa dun sa party list na yun. Ganun kalupit. Tapal-tapal Itapal mo ang pera mo. Ganun. Dahil pera, pambayad sa mga ganyan ganyan na ganyan kay Dilimac tsaka kay Dilimac, kay Erwin Espinosa. Diba? Paglaya, puta na si Kerwin, kinain niya lahat na sinabi niya. Tapos tumistigo pa labang kay Pangulong Duterte. Ganon din si Dilimac. Tapos naging
Tingnan nyo, hindi nyo napapansin yung, yung anggulo. Si Dilima, pinalaya. Tapos paglaya, nanalong party list. Tapos, nag-witness laban kay Pangulong Duterte. Si Espinosa nakalaya. Na dapat no bail yun kasi biruin mo, inamin mo mismo na drug lord ka. Tapos nanalong mayor. Aba. Tapos witness laban kay Pangulong Duterte. Halos ganito rin. Ganyan na ganyan din yung ganyan na ganyan din yung sistema, di ba? Walang pinagkaiba. So ganyan ang kalakaran ngayon, maraming offer sa'yo, lalaya ka. So syempre, kung ako naman din at medyo hindi naman ako, wala man ako utang na loob kay BP Sara, puta, tapos may tapal pang pera, di go. Ay, nako. Eto na, dito na tayo. Malapit na tayo sa, tawag dito, sa exciting part. Sabi dito, Marcos Jr. patuloy ang paghahanap ng supply. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa Middle East, kinumpirma ni Pangulong Marcos Jr. na naghahanap pa rin ang pamahalaan ng alternatibong pagkukunan ng supply. Kahit na may stock tayo, patuloy ang paghahanap ng Pilipinas dahil kumuha talaga tayo sa Middle East. Inisipon ako sa'yo, Marcos. Okay, sabi mo yan eh. Naniniwala ka sa sarili mo eh. Kwento mo yan. Sige, di maghanap ka. Tanginang yun eh. Laging ganun. Maghahanap, gagawa ng paraan. Kung tayo na hanggang sa matabon-tabunan na, wala na yung paghahanap. Wala na rin yung paghahanap ng paraan. Lahat na. Wala na. Ewan ko ba? Ito Ang mga naging presidente daw ay bumagsak ang health after their term. Tulad ni GMA, ERAP at Digong. Si BBM magkakalahati pa lang sa termino niya pero parang isang ubo na lang, sobrang dry at payat. Kaya sabi nga nila, huwag mong subukan magdroga, masisira ang buhay mo. Alantado. Gago talaga si Atty. Rowena Guanzon no? Ang lakas ng tao mo no? Oo nga, pero yun may punto doon si Atty. Rowena Guanzon na wag mo nga talagang subukan magdroga, masisira buhay mo. Tsaka kung titignan nyo ngayon talaga si Marcos Jr., parang talagang parang mas matanda pa siya kay Tatay Digo. Di ba? Yung payat. Kung talagang maayos na yung karamdaman niya, tawag dito, hindi ganyan eh. Sobra na yung iba na yung aurang nakikita natin sa kanya. Tsaka alam mo yun, yung mali-mali niya sinasabi. Kesyo yung mga teacher daw nakakaawa, naghuhukay daw, luluto daw araw-araw ng tuloy-tulenadang pansit. Ano yun? Diba? Wala ba silang kantin? Tanginang yun. Nung napanood ko yung video, yung mga teacher nakatingin na lang, sabi, ay tanga. Tsaka kakaiba talaga. Sobrang nakakabahala. Sobrang mahiwaga ang pagpayat ng sobra ni Pangulong Marcos Jr. Mamaya ikukwento natin yan. Bakit ba? Ito, sabi ni Kiko Barsaga, pub drivers ng buong bansa ang apektado. Pero Metro Manila lang ang binigyan. Wala talagang silang plano. Puro maleta lang ang iniisip nila. Sabi ni Kiko Barsaga. Una-una kasi, eto isa sa mga nakikita ko dyan kung ba't ayaw nilang tumulong sa Visayas at Mindanao. Una-una kasi, alam nila na maka-Duterte ang Visayas at Mindanao na yan.
dito sa Metro Maynila, alam niyo yung mga basher, yung mga loyalistang tanga dyan? Halos lahat tiga Maynila eh. Ito i-real talk na tayo. Pinakamaraming adik at gumagamit ng ipinagbabawal ng droga ay nasa Maynila. Yan ang totoo. Ayoko nang magkuskus balungos. Ayoko nang magpatumpik-tumpik. Tsaka yung tulong na yan, propaganda nga lang nga ni. Diba? Pinapakita lang talaga nila na, uy, tumutulong kami. Oh, pero doon sa ibang lugar, wala naman talaga silang pinapalaganap na tulong doon. Or pinaparating na tulong. Oh, lahat naman yan, parang palabas lang nila. O, eto tumulong ha. O. Halimbawa, magkaroon ng langis. O, ganito. O, sasabihin ni Marcos, meron na po tayong panibagong stock ng langis. Aabutin po ito sa 2038. Etong langis na to. Yung mga, kung tanga-tanga ka, maniniwala ka kagad. Porket sinabi niya lang, papaniwalaan mo agad yun. Aba, magbaktidol ka. Ayos-ayusin mo pag-iisip mo. Hindi porket sinabi, papaniwalaan mo na agad. Ibig sabihin, nung sinabi ni Marcos Jr. na nakakausap niya yung tatay niya, naniwala ka. Diba? Sipin niyo maigi, ha? O kagaya na lang namin. Kagaya lang nito. Binabantayan na lang natin ngayon ang presyuhan. Binabantayan na lang. Bukas nga bibili akong bike eh. Alam niyo kung bakit? Pag pupunta ako dun sa amin, walang niya, syempre naka-big bike ako. Magkano gasolina ngayon? Tignan nyo, may 111, may 110, may 126.20. Grabe ano? Tapos sasabihin ni Marcos Jr., binabantayan nila yung presyuhan na hindi naman nila ina-actionan. Paano nila actionan? Una-una, saan naman sila din kukuha ng pangpondo or pangbili ng langis sa ibang bansa, wala na nga tayong pera. Ngayon nga, di ba, atat silang magbenta ng ari-arian natin dahil may atat silang mangutang, atat silang magbenta ng ari-arian ng Pilipinas kasi nga, wala yung pera na nahati-hati na, na-deliver na sa bahay-bahay ng mga kongresista. So ano pa ba? Wala na. Alangan naman yung gastusin ni Marcos Jr. yung bahagi niya. Di wow. Di naman siya siguro papayag doon, di ba? Ayan na, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, magbantay lang daw tayo. Walang problema. Bantay lang. Walang action. Wala naman sa usapan yun na umaksyon. Bantay lang. Ito. Marcos Jr. admin. Minamadali ang pagbebenta ng mga ari-arian ng gobyerno para may pambili umano ng supply. Ano? O kung halimbawang fake news man to sisihin nyo si Asek Michael Alejandro. Siya ang nagsabi niyan. Biruin mo yun. So doon ka magtataka, asan na yung pondo dyan? Asan na yung katulad niyan, yung gold reserve? Asan na yun? Asan na yung pondo sa Maharlika funds? Ito, papakita natin para maliwanag. Papakita natin kung nasan na to. Ito, kasi matagal nang hinahanap to eh. Asan na to? Ito, asan na to Asan na tong itong pondo na to? Etong mga pondo na to, na bakit mo pa kailangan magbenta ng kagamitan ng gobyerno, nawawala, matagal nang nawawala tong mga pondo na to. Ayan, katulad lang yan. Lakihan lang natin, lakihan natin ng konti. Sana, lakihan natin para kitang-kita. Ayan na. Marcos. 3 years of administration. Asan? Kung bakit ka magbebenta ng gamit ng gobyerno, asan na yung 241 billion? Nasaan na yung 500 billion? 250 billion? 129 billion? 89 billion? 62 billion? Ito, tatlong 62 billion plus 14 billion
Asan na sila? So wala na, di ba? Kasi nga na party-party na lahat. Ganyan kalungkot ang nangyayari sa sistema. Ganyan ang kalungkot ang nangyayaring realidad sa atin. Oh, wala pa nga eto. Oh, eto na lang kahit etong pag-usapan na lang natin tong gold reserve. Bakit pinakialaman yan? Eh di sana kung ngayon na may krisis na mangyayari sa bansa, kung pinakailaman niya kahit papaano nakakatawid-tawid tayo, di ba? O ngayon wala na rin yung pera na yan. Tapos ngayon magbibenta. Ang galing. Ay di wow. Ang galing mo, Marcos. O tapos ito pa malupit, uutang pa. Magbibenta na, uutang pa. Tangina, no? Grabe, baon na tayo. Kawawa tayo dito. Kawawa tayo dito. Oh, Pangulong Marcos, naluluha pag naiisip ang paghihirap ng mga Pilipino. Ambot sa imo, Dudong. Ambot sa imo. Giatay ka. Dapat nang matuhog ang iyong lubot. Ayaw nga pala, wala nang lubot kasi may lubot na sa tagiliran. Kaya pala wala nang lubot. Ay, napapahinga ka na lang ng malalim, no? Napapaisip ka na lang ng malalim na putay na. Naging tanga ako nung 2022 election. Bakit ko binoto tong hayop na to? No, sobrang pagsisi. Kung si BP Sara halos lumuhod kapag nakakarinig siya ng dahil sa iyo kaya namin siya binoto eh. Dahil sa iyo kaya namin siya ginusto. Kahit na matagal na namin sinusukay ang mga Marcos na yan. What if pa kaya tayo na tayo mismo yung naghalal kay Marcos Jr.? Diba? Ramdam mo ba? What if pa yung mga taong mas tumulong pa? Mas grabe yung itinulong kay Marcos Jr. Katulad nila Pastor Apollo kay Buloy. Diba? Chavit Singson. Oh. Grabe mga naitulong niya, lalo na si Pastor. Ang KOJC, ang SMNI, 'di ba? Walang tumatanggap na platform, walang tumatanggap na network kay Marcos Jr. Kasi alam niya na sinasabutahe din siya. Pero SMNI yung tumulong sa kanya para mapakita niya yung kanyang pangangampanya. At si Pastor ang tumulong nun. Walang bayad yun. Walang hininging bayad ng KOJC sa kanya. Walang hininging bayad ng SMNI mula galing kay Marcos Jr. Pero tignan niyo yung ginawa, winalangya sila. Diba? Kahit man lang sana na baka sabihin ng mga basher dyan, kahit may maling ginawa, wala namang ginawing mali. May maling ginawa, may maling ginawa yung Kingdom, yung KOJC member, yung mga nasaktan, mga binastos. Anong maling ginawa nila na magdasal araw-araw ng mataimtim sa Panginoon Diyos? Yun ba? Kasalanan ba yun? Di kasalanan yung mga kupal. Diba? So anong pinaka reason, pinaka dahilan ni Marcos Jr. para walang niya yung mga taong yan na tumulong sa kanya? At lalong-lalong tayo ng mga ordinaryong Pilipino na naghalal at bumoto sa kanya, diba? Na para walang nyaing na tayo ngayon. Kaya nga dahil dyan, eto. Sa halip na unahin ni PBBM ang kalagayan niya dahil may sakit siya, nauuna kayo ang inuuna niya kayo ang bansang Pilipinas. Ay, salamat. Inuuna mo kami. Salamat ha. Salamat, hindi namin nararamdaman. Tang inang yan, no? Buisit. At dahil nga dito,
Eto na guys, ay kukwento ko na. Handa na ba ang mga tinga? Tinga? Bisaya ka, Bandung. Ihanda ang mga tenga. Oh, ikaw na nanonood ngayon na nag-aabang, nanginululi ka na ba? Baka hindi mo maririnig itong mga sasabihin ko makinig maigi. Mapatungkol sa may malapit ng mamatay. Kailan kaya? Ayon. Si ano ba? Saan ba natin sisimulan? Ay, ito. Hindi, seryoso to, seryoso. May balita sa Congress na pilit nilang itinatago na biglang nabunyag. At eto nga yung mapatungkol sa sakit ni Marcos Jr. na cancer. Ayaw nila to ilabas dahil siyempre alam naman nyo, mga tikom ang bibig nila mapatungkol dyan at ayaw nilang matrigger ang taong bayan na baka taong bayan magdesisyon na uy, may sakit ka, maluba sakit mo. Ibigay mo na yung posisyon mo kay BP Sara. Ayaw nilang mangyari. At kaya hindi rin nila inilalabas dahil baka biglang maging presidente si BP Sara Duterte. Ngayon, eto. Talagang etong sikretong malupit na to ay pilit talagang ayaw na mailabas ng Congress na marinig ng taong bayan to. Na talagang sobrang lala na ng sakit ni Marcos Jr. At may mga sinabi pa nga, 'di ba yung sa colostomy bag ba 'yon? Yung colostomy bag na suot daw ni Marcos Jr. ay hindi nakalawlaw, kundi nakapaikot sa kanyang katawan para hindi halata. Para hindi halata daw yung colostomy bag, nakapaikot sa kanyang katawan. At kung titignan nyo rin naman, may posibilidad na totoo dahil ang payat na ni BBM pero ang laki pa rin ng mga damit niya. Diba? At ang malupit pa dito, ayaw nilang malaman nga ng taong bayan kasi ayaw nilang umupo si BP Sara Duterte. At kung magkataon man, at may mga sinasabi pa nga na pinipilit na lang talaga nilang umabot hanggang sa last term or tapusin ni Marcos Jr. ang kanyang termino bago siya mawala. At ang pinakamalupit dito, hindi daw nila iuupo or hindi nila papayagang mahalal or papalit si BP Sara Duterte bilang presidente kapag nawala kapag nawala si Marcos Jr. Sa madaling salita, kaya atat na atat sila ngayon na i-impeach si BP Sara dahil malapit nang mamatay si Marcos Jr. Ayon yan sa Congress at sa panaginip ko. Siyempre, iwas tayo sa kaso ba? Panaginip ko lang naman yan. Panaginip. Pero minsan At ang malapit pa dito, hindi nila ipapaupuin si BP Sara at may iuupo silang iba. Bigyan ko kayo ng 5 seconds para makapag-comment. Sino ang iuupo nila bilang presidente? I-comment mo nga dyan, dali. Comment mo na. Pindutin mo na rin yung join button tsaka super thanks dyan. Tapos paki-volume ng sagad Yung super thanks volume mo sagad. Wala kaming views Wala lang kita rito sa YouTube. Buti na lang nakakuha ng ng relo. May kapag nagipit may masasanlaan na. Ay, joke lang. Sanla yarn. Ay. Ang masakit, i-reveal na natin sinong taong ito. Ang masakit dito, hindi nila iuupo si BP Sara. Magkakaroon ng malaking gulo.
at ang gusto nilang iupo bilang kapalit ni Marcos Jr. kung sakali man na dumating ang punto na mawala ito ay si Tito Soto. Paktay na. Paktay tayo dyan. Si Tito Soto ang gusto nilang ihalal or iupo kapalit ni Marcos Jr. o kaya si Martin Romualdez. Ulitin ko po, disclaimer, yan pong lahat na impormasyon na yan ay galing lamang sa panaginip ko. Kaya wala po yan kasiguraduhan na totoo kasi panaginip nga ni. Uy. So yan mga barateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin at mga etong mapatungkol sa lihim ng Congress na nabunyag na may mamamatay na at si Marcos Jr. nga daw yon ayon sa panaginip nila. So ano po may kukomento nyo, comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin. At syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang panateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Panateros ay walang makakaawan.